Hello guys, ito nakakagulat na balita dito sa Facebook update, no. Ang dami nagkaroon ng an entity connected to your profile and because dahil po dito restricted or suspended yung kanilang monetization. So ano nga ba ito at bakit nga ba nagkakaroon ng ganito? So isa nga po sa mga followers natin at ang dami nag-email sa akin regarding nito kaya i-discuss ko na lang sa inyo. Itong connected entity violation. Usually po ito is sa ad manager or sa business account nyo. Kung kayo po ay may mga nalilink na mga apps or third-party website or third-party application sa inyong Facebook, so posible na detect yan ng Facebook. Pwede rin naman ito ay glitch dahil hindi lang naman po isa yung nagkaroon nito ngayong araw. So huwag kayong mag-alala, possible after 2 to 3 days mawawala iyan kung glitch, no? Pero kung ito naman ay napatunayan ni Facebook na merong connected entity or mga third-party application site or a website na nakalink sa inyong business manager or sa page nyo, posible po talaga na dapat nating ayusin yan or mag-send ng appeal. For today's video guys, tapusin nyo ito kasi ibibigay ko sa inyo yung appeal form para po makapag-send kayo ng appeal kay Facebook at para ma-notify sila regarding this kind of issue. Sabi dito, monetized creator, publisher, and third-party provider are those that have not been onboarded to a monetization product. May lose the ability to monetize if an entity connected to it has violated our rules. So guys, ganito yan. Usually, di ba, may mga updated si Facebook na mga settings regarding kung saan tayo naglilink. For example, merong isang applications, tapos kinoconnect natin yung Facebook natin or pwede tayong mag-login via Facebook. So, mag-ingat po kayo sa mga ganun kasi yun po yung isa sa mga entity or connected entity sa inyong Facebook account or Facebook page. So, mag-ingat po tayo. Sabi dito, no, you are an admin of a page business that violate Facebook rules. Ano nangyari? A Facebook page or business manager you are connected to. Ito yun. Dapat kayo po yung admin, kayo po yung advertiser, broke Facebook rules like posting harmful content, spreading misinformation, or violating ad policy. Usually guys, kapag po ito talaga yung nag-appear sa atin, i-check nyo yung inyong admin account. Baka po hindi lang kayo yung admin, so baka meron pang isang admin at nag-post regarding sa mga rules ni Facebook na pwedeng makasama. Like for example, harmful content, spreading misinformation, or violating ad policy. So guys, ito isa po sa ano ngayon, maingat na pagpo-post ngayon regarding sa election or politics. Ang dami nagkaroon ng violation regarding dito. Okay, kung meron kayong mga admins or may mga different admins yung inyong page, posible i-check nyo yung pinost nila. I-check nyo kung yung ba ay inallow ni Facebook o hindi. So, dapat i-check nyo din yung mga previous post nyo. Paano natin ma-check kung tayo ay merong violation? So, napakadali lang naman yan. So, ito yung isang example. Ang dami actually, may nag-email pa sa akin regarding dito. At isa nga din sa mga malalaking content creator, ito, ayan, nag-email din sa akin si Sherwin Amora. Same violation, entity, connected entity violation. And then, isa din dito, guys, si Temps Trinidad. So, nakakahinayang lang din kasi nga, ang laki ng sahod, no, may mga ganitong violation ngayon. And sana maayos ka agad. So, paano natin ma-check? Punta tayo sa ating profile. I-click natin yung tatlong tuldok sa may gilid. I-click natin yung profile status. Ayan, so wait lang natin. And then, i-check nyo, ayan, kung yung recommendation is active, monetization is active, marketplace is active. So far, wala naman ito. Itong aking copyright last December 2024 pa ito, na-appeal ko na to, kaya bumalik na yung monetization sa akin. So, ituturo sa inyo paano mag-appeal. Okay? So, yun. Meron pang mga suspicious and automated activity na nadedetect si Facebook. So, sample, ito Facebook detected spammy behavior. Okay, spammy behavior, ano nga ba yung mga ito? Like, for example, fake engagement, ayan, bot-like actions, or rapid content posting from a page or tool connected to your profile. Guys, ganito, no?
Nagkakaroon tayo ng spammy behavior kapag po multiple yung pag-comment natin sa isang topic o isang post ng creators. Like for example, alam nyo naman, hindi naman po masama yung tinatawag nating engagement, but make it sure na dapat po iyan ay original engagement. Meron kasing nagko-comment na unrelated dun sa videos or sa topic. Like for example, nag-post ka ng nakakalungkot pero kinongratulate ka, or meron namang post ang usually nababasa ko CMI or count me in, F2F, ayan, engage to engage, yakapan. Yan po yung mga fake engagement. So nadedetect na nga po yan yung Facebook ngayon. As far as we are concerned po sa topic natin ngayon, meron nga pong nirelease si Facebook na bagong update na hindi na papayagan ni Facebook yung mga spammy content, spammy captions, spammy comments. So, be very careful, lalo na sa hashtags, no? Ayan. Kung spammy yan, posible, baka ito yung isang dahilan din. Yung rapid content posting naman, ito naman yung sunod-sunod, wala pang isang oras, nakapag-post ka agad kayo ng 3 or 5 or marami. So, make it sure dapat hindi ganon. Lagyan natin ng pataan or duration ng pagpo-post. Okay? So, yan din yung na-detect ni Facebook. Okay? So, paano natin ma-check? Check your connected apps or integration. Paano natin makikita yan? Punta kayo sa setting, security, tapos business integration. So, kung sa setting kayo pupunta, click nyo palagi yung security. So, punta tayo dito sa ating setting. Ayan, setting. Tapos, settings. Ayan, privacy and security. Ayan, privacy checkup. Ayan, so i-review nyo lahat ito. Ayan, review nyo lahat yan kung merong mga connected apps or website na nakalink dyan sa Facebook profile or page nyo. Remove any suspicious third-party tools or apps you don't recognize. Ito usually, again, paano ba nakaka-connect yung mga sites or yung mga third-party website or applications? Usually, di ba, kapag nakakita tayo ng isang website or isang application, meron dong option, login or sign up via Facebook. So, baka ito yung napili nyo dati. So, ngayon, si Facebook is nililinis niya lahat ng mga ganyang connected sa mga profile or page natin na detect na yan. So, better i-remove nyo na po lahat. Okay? Siyempre, i-enable din natin yung two-factor authentication for your account to keep it secure. So, paano nga ba yan i-turn on? Ito po is yung two-factor authentication if ever meron po tatry mag-login ng inyong Facebook account sa different country or location, magno-notify po muna yan via text message, email, or Facebook notification. So, hindi po yan auto-login sa different. Kasi nga po, turn on yung two-factor authentication, ibig sabihin, hindi po yan i-allow ni Facebook hanggat hindi nyo inallow na mag-login yung isang device sa different location. So, better po, i-turn on nyo yung two-factor authentication. So, saan makikita yan? Dito din yan sa setting. Ayan. Punta kayo dito sa See More Account Center. Tapos, meron ditong password and security. Ayan po, two-factor authentication. Ayan. Okay? So, i-check nyo yan, palitan nyo, or palitan nyo din ng password every siguro 1 month or 3 months. Palitan nyo ng password at i-log out nyo to all devices. Okay? So, ngayon, punta na tayo dito paano tayo mag-a-appeal if ever tayo is merong na-receive na ganitong violation. Ayan, connected entity violation. Actually, pwede nyo gamitin itong form na ito, Ayan, gumawa na din ako kanina. So, ito yung gagamitin nating copyright appeal form. So, pwede naman ito, yung form na to. Actually, nagme-message dito si Facebook via email or nagre-response via email. So, dito nyo lang po ilalagay yung inyong pangalan. Ayan, so email address. Ayan. And then, dito wala na. Please provide URLs. Kung wala naman kayo makikitang URLs, skip nyo lang tong part na to. And then, dito naman sa reported content at issue, ayan, i-check nyo lang tong box na to sa may ibaba. Then, dito natin guys, ilalagay yung form na ginawa ko. So, dito lang yan guys sa may notepad ko. Niready ko na to para sa inyo. So, eto yun guys, So, yung subject nito, request for review monetization violation due to entity connection. Possible glitch. Sabi ko, Dear Facebook monetization team, I hope this message find you well. I recently received a notice stating that my profile has lost access to some monetization tools due to violation by
quote-unquote, an entity connected to my profile. The message also mentioned that my payout account information was not updated. I take Facebook monetization policies very seriously and always strive to comply with all guidelines. I believe this restriction may have been applied in error or due to system glitch. So possible yun yung ating in-state dito. Especially considering that I have not received any direct violation myself. I kindly request a review of my account and like to connected entities to determine if this issue can be resolved. If this was technical issue or false flag, I respectfully ask that my restriction be removed and my monetization access restored. Additionally, if issue is related to outdated payout account information, I will appreciate guidance on how to coordinate with the payout admin to resolve it. So thank you for your understanding and I look forward for your response and hope to continue creating content within Facebook community guidelines. And dito po sa bottom part, kayo na po yung maglagay ng inyong mga details. So ang gagawin nyo guys is kapag nalagay nyo na yung mga details nyo is select all nyo lang, i-copy nyo lang po yung nandyan sa may description or sa may comment section natin. Then, dito nyo guys ipipaste. Ayan. Then, kapag okay na, i-add nyo din yung screenshot ng inyong status ng profile or page, no? Then, ilagay nyo lang electronic signature, simply yung full name nyo. Then, kapag okay na, click send. Ganun lang ka-simple. At magno-notify po si Facebook sa inyo or magre-response via email. So, doon nyo po dapat i-check palagi yung inyong email para po ma-update nyo kung ano yung reply na ilalagay nyo. Kung ano yung sasabihin sa inyo ni Facebook or ano yung ipapasend sa inyo ni Facebook to be able to restore your monetization and remove the violation as soon as possible. Okay? So hanggang dito muna guys. Baka humaba yung ating video. Maraming salamat. Kung di ka pa naka-subscribe, please consider subscribing. Click the bell icon para kapag meron tayong mga ganitong related video about this current issue or updated issue, guys, manonotify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!